Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 15 ka magbanay apektado sa sunog sa General Santos City. Naputol nga live wire giingong sinugdanan sa kalayo. Naulahin na ang Pilipinas kung itandi sa laing nasod sa modernisasyon, sumala ni Vice President Sara Duterte. Davao City, nagpabiling debt-free. Mga Davaoenyo, gipay mangnuan nga ampingan ang Davao Interim Bus Service. Gasolina, musaka ang presyo, apan diesel, muubos og halos 3 pesos ang litro. Og kapin 3 pesos ang litro sab ang iubos sa presyo sa kerosene, sugod ugma Desyembre 2. Og vlogger nga gingong gitulis samtang nag-live selling, gipangita sa Cagayan de Oro Police. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Musaka ang presyo sa gasolina, samtang muubos og halos 3 pesos kada litro ang diesel ug sobra 3 pesos sab ang iubos sa kerosene. Managlahi ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo subay sa gianunsyo sa mga kumpanya sa lana karong adlaw nga Lunes. Sa managlahing anunsyo sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas Corporation, musaka og 20 centavos ang kada litro sa gasolina. Hinuon muubos ang presyo sa diesel og 2 pesos og 90 centavos kada litro ug 3 pesos og 20 centavos alang sa kerosene. Epektibo ang maong price adjustment matag alas 6 sa buntag, Martes, Disyembre 2. Samtang ang clean fuel matag alas 8 sa buntag. Matod sa Department of Energy Oil Management Bureau kun DOE OIMD nga ang maong rollback sa diesel ug kerosene epekto sa posibleng ceasefire sa Ukraine ug Russia kung asa mawagtang ang sanksyon sa Russian oil ug manubra ang supply niini sa oil market. Patay ang 17 anyos nga babaeng buntis. Human kini gidunggab sa iyang bana sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Giling giaresto sa kapulisan kining 21 anyos nga lalaking mag-uuma ato sa hot pursuit operation. Manmatod pa, gipatay ang 17 anyos nga asawa niini kinsa buntis sa Barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, banda alas 3:50 sa hapon adlawng Domingo. Matod sa kapulisan, unang nasumbong kanila ang giingong domestic violence sa mga lugar. Apan pag-abot sa kapulisan, napalga na lang niini ang biktima nga nagbuyod ug napuno na sa sama dinunggaban ang lawas. Nadala pa ang biktima sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival sa mga doktor. Ginaimbestigahan pa sa PNP kung say motibo sa suspect sa pagpatay, lakip na ang tukmang kaso nga atubangon niini. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Cagayan de Oro Police gika-alarma ang mikatag sa social media nga video sa usa ka Cagayanon vlogger nga giingong gitulis samtang naka-live selling sa social media. Ani ang detalye? Daw ordinaryong live streaming lang kining ginahimo sa usa ka Cagayanon nga lalaking vlogger sa social media. Dihang kalit nga madungog sa video nga adunay gasinggit og taas ang kamot. Taas kamot, pakin tulis! Tulis ni! Baba! Baba! Usa ka lalaki nakakalo ang mideklarang hold up sa lalaking vlogger. Gipadapa kini sa suspect. Madungog pa sa video ang pag-agay sa biktima. Samtang ginalima sa laing suspect ang mga nakadisplaying cellphone sa likod nga istante. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office nga nakaabot kanila ang maong panghitabo. Gidirect din siya ang atong mga station commander to check kung naabay naka-record sa ilang area tungod kay during the vlog or during sa posting is wala gyud gi-identify or wala gi-indicate ang lugar kung diin asa kini nahitabo. Dugang pa ni Police Captain Simon, wala nagpa-blatter sa susamang hitabo sa bisan asang presinto sa Cagayan de Oro City. Gisuwayan sab nila pag-contact ang maong vlogger pinaagi sa iyang social media account. Apan wala kini nagatubag sa mga pulis. Gidelete na sa maong vlogger ang video sa iyang social media account. O sa statement nga iyang gipost, gibutyag diini
nga wala na lang kuno siya mo report sa kapulisan. Taliwala sa insidente nga nahitabo kaniya sa milabay nga semana tungod wala gihapon kini bili. Dugang sa maong vlogger nga tuig 2017, gikawatan gihapon ang iyang tindahan. Nakig-kooperar kuno siya sa kapulisan apan wala kuno hustisya nga nakuha. Baka daghan na usab kuno siyang midangop sa kapulisan sa nagkadaiyang kaso. Apan wala kuno gihapon kini giaksyonan. Apan tubag sa kapulisan, Social media is not the legal venue and the proper venue kung diin iyang ipahayag ang iyang iyang mga statements. Yes, naa siya experience, we consider that, but the incident itself nga katong pag-rob sa iya during a live is a public concern and it's a crime, it's a police concern also. Gika-alarma sa Cagayan de Oro City Police Office ang maong video to nagdalag kini og negatibong imahe sa kapulisan. Kung nahitabo manggaling to sa Cagayan de Oro, we are inviting him nga mo dangop siya sa kukpo. Kung mismo ako na adiri among city director is well informed kay balo, we could attend to his concern para maimbestigahan nato ang katong insidente sa pagpang-hold up. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa maong vlogger apan wala pa kini nagtubag sa iyang social media account. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gibutyag karon ni Vice President Sara Duterte nga nabiyaan na ang nasud Pilipinas sa modernisasyon ug paggamit og teknolohiya sa isyu sa AI. Gipasalig sa ICT ug business sector nga dili pulian ang human workforce apan himuon ining gaan ang panginabuhi sa tao. Ani ang report ni Argil Relator. We are living in the 1940s where other countries are living in the 3000s. Ingani kung ikumpara ni Vice President Sara Duterte kung unsa kalayo nga nabiyaan ang Pilipinas sa iskutan ng modernisasyon. You have to visit Singapore. Wala nang immigration officers at all. Lahat is a very slim terminal where you scan your passport, you have your face ID taken, and then you do your thumbprints, digital thumbprints, and then you enter. The only time that you see immigration officials is if the machine will not allow you to enter. Sa atin sa Pilipinas, where we have sobrang haba ng pila sa immigration, where you have to be there 5 hours, 6 hours before your flight. Buta nga, gikatingalahan sa bise kung anong dili kini mahimo sa nasod. Gihatagan og gibugaton sa bise nga dili kambyuan sa AI ang human workforce. Ginapagaan niini ang kinabuhi sa mga tao. Busa, kinahanglan ang saktong plano aron mabalanse ang AI ug human capital. Huwag na natin kopyahin kung ano yung meron sila. Isipin natin paano ko papagagandahin itong meron siya. Kini ang buot makabot sa tulo ka adlaw nga AI Frontiers 2025 sa Davao City. Diin nag-uban-uban ang anasa kapinsay sentos ka innovator, educator, entrepreneur ug industry leaders aron makahatag og kaalam, estratehiya ug kasinatian sa artificial intelligence aron mapalambo ang AI-powered digital economy. Sayod ang business sector nga nagpabiling hagit ang pag-adapt sa mga gagmay negosyo sa teknolohiya. Apan salig sila sa kapasidad sa AI sa pagpalambo sa mga proseso ug negosyo. AI is not here to replace us. It is here to redefine what we can achieve. It elevates our capabilities, it strengthens our industries, and opens doors to possibilities we once thought were out of reach. Tinguha sab nga makamugna og 5-year AI master plan alang sa Davao City. We are not just working towards becoming a smart city. We are working to become an AI-enabled city where technology fuels transparency, growth, sustainability, and inclusion. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.
Samda na usa ka opisyal sa Ministry of Basic Higher and Technical Education sa BARM human gipusil ang sakyanan niini sa riding in tandem suspect sa Cotabato City. Driver ug security escort nakalingkawas. Giling gidala sa ospital sa Davao City alang sa padayong pagpatambal ang Director General sa Madaris Education sa Ministry of Basic Higher and Technical Education sa BARM nga si Tahir Giamil Nalg. Sa 60 anyos, human kini gipusil samtang nagsakay siyang sakyanan sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, banda alas 10:45 sa buntag adlaw Huwebes. Ang biktima nga dunay igo sa tuo nga abaga, hinuon nakalingkawas ang lalaking driver ug security escort niini. Ang sa investigasyon sa PNP, padulong na unta siyang opisina sa Bangsamoro Government Center ang biktima. Apan pag-abot sa crime scene, kalit silang gipamusil sa riding in tandem suspects kinsa glayng misibat human sa krimen. Usa ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil ang na-recover sa sakyanan sa biktima. Matod sa PNP, personal grudge nga may kalabutan sa trabaho ang posibleng motibo sa krimen. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect. Ginasulen pa nga makuhaan og pahayag ang biktima. Gipakusgan sa usa ka barangay sa General Santos City ang kampanya batok sa nagkadaghan nga ihap sa teenage pregnancy. Pinaagi sa usa ka ordinansa nga ginabawalan ang mga minor de edad nga mo check-in sa pipila ka accommodation sa barangay sama sa hotel, inns ug lodging house. Kini ang balitang barangay ni Efred Mamak. Hugtanon ng ipatuman sa konseho sa Barangay Conel sa General Santos City ang Barangay Resolution 2025-03 nga nagadili sa mga menor de edad nga mo check-in sa hotels, inns, lodging houses, mountain resorts, camping sites ug ubang susamang establishments sulod sa territorial jurisdiction sa maong barangay. Kinihuman giaprobahan na kini sa City Council Jensan niadtong October 28, 2025. Matud sa barangay, usa kuno kini sa lakang aron makunhuran ang nagkataas nga kaso sa teenage pregnancy sa ilang barangay. Sa milabayng tuig, ana sa kapinsay 60 ka menor de edad ang nabuntis samtang karong tuiga. Sugod January 1 hangtod November 28, ana na sa 30 ang natala nga nabuntis nga mga menor de edad. Butang nga gika-alarma sa barangay. Kay nakitaan maguna mo daghang kay mga teenage pregnancy. Kargan sa high school nga buntis. Dili man to mabalaan kung nganong nana sila. Ang uban siguro sulod ng in. Bawalan pod ang tagiya sa in nga kung naay mga minor dili yun napasudlon. Hinuon matod sa barangay, dunay exemptions kuno niini. Sama sa pag-uban sa mga ginikanan o legal guardian. Kung may kalabutan sab sa pagtungha, dapat tunay adult supervision ug proper documentation gikan sa tunghaan. Ang maong mga establishmento nga mosupak, posibleng pamultahon o di makaha, matanggalan og business permit. Ang maong balaod, giuyunan sab sa ubang ginikanan. Para nako, okay man po siya para sa kaayuhan sa kabataan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nagpabiling debt-free o walay utang ang Davao City hinungdan nga mas napalambo pa niini ang transport services sa syudad. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara tungod kay walay utang ang Davao City, nakapalit kini og napulo ka bus units aron dunay libreng kasakyan ang mga Davaoenyo. Apan si Mayor Baste mihangyo sa mga Davaoenyo nga ampingan kini nga proyekto. Nakatakda na nga mo biyahe karong December 5, 2025 ang napulo ka bus units sa Davao Interim Bus Service sa nagkadaiyang ruta. Libre kining kasakyan sa mga Davaoenyo. Sumala ni Acting Mayor Baste Duterte, dili na makahulat pa ang syudad nga mapatuman ang mas dakong proyekto nga Davao Bus Project nga nanginahanglan og budget gikan sa national government. Sanglit andam na ang mga Davaoenyo sa proyekto. Sanglit walay utang ang syudad. Busa kaya ni ini nga upalit og bus units. I think the national administration has other priorities as of now. So wala kay nila mapundok But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wala kita utang. Maunang kaya na to mo gasto, mo palit ta og mga ingon-aning sakyanan para sa inyo ato man Pahimangno sa LGU, mahimong responsable sa pampublikong sakyanan ug ampingan kini.
we believe that the Davaoenyo is ready to move forward. So mana diri sa tibuok Pilipinas, if I'm not mistaken, kita sa mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest og ingon ani for public transportation. Gipasalig sa acting mayor nga ang LGU maminaw sa panginahanglan sa mga Davaoenyo. Tanan ang gusto sa Davaoenyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto mahatag. Mao gyud na wa tay laing padulngan, abantira walay atras dire. Mayor Baste nga gamay panahon na lang ginahulat aron maablihan na ang Davao Coastal Road sa Maya Bukana Bridge padulong sa may Rojas section ingon man ang Davao City Bypass Road ug kung kana maabrihan na no maanam-anam nang maalibyuhan ang kining huot nga dagan sa trapiko diya sa may downtown area. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Misalmot sa trilyon peso march ang nagkadaiyang grupo sa Davao City aron ipalanog ang pakigbisog batok korupsyon. Ani ang report ni John D. Esteban. Lapukon nga mga sinina ang suot ni mga reliyista sa Davao City aron ipakita ang matod nila makaluluoy nga kahimtang sa mga biktima sa katalagmal tungod sa pakyas o kikurakot ka flood control project. Nakatali sila sa itom nga pisi nga gigunitan sa duha ka nga nakamaskara nga dunay hulagway ni President Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte nga buot nila papahawaon sa pwesto. Misunod kanila ang mga dunay dala nga mga placard nga usara ang singgit, marubag ang mga kurap. Gituyok sa mga rallyista nga gilangkuban sa mga sectoral group ang Freedom Park isip pakighiusa sa kilos protesta adlawng Domingo. Nagsugod ang programa alas 2 sa hapon ug gibanabara ang anaa sa 200 ang misalmot. Sumala sa Stop Corruption Alliance, dunay nadakpan nga nalambigit sa kaso sa anomalosong flood control project. Pero langan daw kaayo ang pagsikop sa mga dagkong tao nga nagpaluyo niini. Kailangan po nating singilin no dahil lugmok na ang bayang Pilipinas. Hinoon, wala mitulgot ang trapiko. Sanglit, wala sab kaayo'y sakyanan nga mibiyahe. Mismo si Davao City Police Office City Director Manap Muarip ang nangunay sa pagsiguro nga hapsay ang protesta. Meron din naman silang karapatan na magsalita. Andito sila sa Freedom Park. So they have all the hours na mag-ingay, magsalita, sabihin yung kanilang dapat sabihin. Nandito lang din naman tayo ang DPO to maintain the tranquility of the place. Kauban, si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Walay namatikdan ang pag-asa nga bagyo sa nasod apan padayong makasinati og pag-ulan ang pipila ka lugar sa nasod. Kini epekto sa nagkaniyang weather system. Padayong maghatod og pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan ug easterlies. Sa Mindanao, ITCZ ang magpaulan sa pipila ka lugar sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng makasinati og kusog nga ulan ang BARM, Soxargen ug Davao Region. Busag gipaigmat ang katawhan sa posibleng pagbaha ug landslide. Apektado ang 15 ka pamilya human nasunog ang 8 ka mga balay sa General Santos City. Giingong ang naputol nga live wire nga dugay pang giaksyonan sa South Cotabato Electric Cooperative 2 ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Iyahay sa pagsalba o gamit kining pipila ka mga residente human miulbo ang dakong sunog sa Purok San Juan, Barangay Kalumpang, General Santos City pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado. Gumikan sa paspas nga pagkatay sa kalayo, naalarma na bisan ang uploader sa video tungod padulong na sa iyang balay ang sunog. Taod-taod, miabot na ang mga bumbero alang sa pagpakgang sa maong sunog. Tinabangay na sab ang mga residente sa pagpakgang sa sunog, pinaagi sa pagsabwag og tubig. Nadeklara kining fire out human ang kapin usa ka oras. Sa inisyal nga tala sa BFP, ana sa 8 ka mga balay ang apektado. 15 sab ka magbanay ang nawad-an og panimalay nga temporaryong mihiklin sa usa ka chapel sa maong lugar. Hinuon walay angol sa hitabo.
Ginasuta pa ang kinatibuk-ang danyo sa sunog. Sugod ang kalayo is ang pag-spark sa live wire nga gikan sa posted. Ang wire is nakadikit sa scene sa top tapos naipalwa sa lobi, nagahangin, nagsigig ana-ana siya sir ba, and then nagasigig spark, sige siya siga hantod nga naputol. Gibasol karon sa tag-iya sa mong balay ug ubang residente ang South Electric Cooperative 2 gumikan kay wala dayon ni gipalong ang linya sa kuryente aron unta muundang ang pagdilaab sa naputol nga live wire. Nahitabo sir, naabot na gyud ng mga fire truck diri sir. Dili gihapon sila ka start sir tungod kay ang sukote ko wala paghapon ka trip off. Napagsunog na, nagsige pimighangyo sir nga pa-run out na lang. Nagambak-ambak, naghilak na gyud sa cellphone sir. Nagsiga naman ang sulod, wala jud. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang buhatan sa Socoteco 2. Apan wala pa kini miluwat og opisyal nga pahayag. Sumala pa, gipaubos pa sa investigasyon ang tanan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mabak. 1 Mindanao. Mga kapuso, doon na karimikatag nga peking article nga ginapagawas nga hinimo sa GMA News Online. Ang unod sa mong online article nga interview kang Finance Secretary Frederick Go mahitungod sa mga investment. Red flag ka na mga kapuso, dili ka na hinimo sa GMA Network o GMA News Online ang URL sa peking article. Doon ay mga links nga nakabutang, kini na ang posibleng phishing o usa ka cyber attack kung asa makuha inyong personal nga impormasyon. Aron makasiguro nga green flag, makitan lang ang kanang mga news article sa GMA News Online sa www.gmanetwork.com/news. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gianunsyo karon sa GMA Network ang appointment ni Vice President for News Programs and Specials Michelle Seva isip officer in charge sa GMA Integrated News. Gitudlo-usab si Senior Assistant Vice President Marivic Araneta isip OIC sa Regional TV and Synergy. Ani report. Gumikan sa early retirement ni Oliver Victor Amoroso isip Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy. Si Vice President for News, Programs and Specials Michelle Seva ang mamuno sa tibok GMA Integrated News, Super Radio DZBB ug GMA News Online. Isip concurrent Vice President for News, Programs and Specials, si Seva Sab ang Head of Production sa mga masaksihan ninyong award-winning newscasts sa Kapuso Network. Gitudlo sab si Senior Assistant Vice President Marivic Araneta isip OIC sa Regional TV and Synergy. Pagadumalahan niini ang operations ug production sa GMA Regional TV stations sa nagkariang lugar sa nasud. Lakip sab dinhi ang sports partnerships ug uban pang event sa GMA sama sa NCAA. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Bisan anaa sa sulod sa prisuhan ning kamot ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Panabo City District Jail nga manginabuhi. Ani report ni John D. Esteban. Likod ni ining mga habog nga pader sa Panabo City District Jail sa Barangay Salvacion, mao ang mga persons deprived of liberty. Apan bisan detenado sa gwardyadong selda, gawas nun gihapon sila nga mamahimong mamugnaon pinaagi sa ilahang artistikong abilidad. Sama na lamang sa 35 anyos nga si Jane, dili niini tinuod nga pangalan. Napreso siya tungod sa paggamit ug pagpayuhot og illegal nga droga. Nagtuo siya nga wa nay bili ang iyang kinabuhi dihang napriso. Apan, sukad nga nakaapil sa Sustainable Livelihood Program sa District Jail, nahatagan siya og paglaom. Pinaagi sa maong programa, nakakat-on siya paunsa mo gama og mga nindot nga bag ug mga pitaka. Nahimo niyang inspirasyon ang iyahang duha ka anak. Dako kay siya tabang sa mua, syempre sa mga daily needs. Ug isa pa ang sobra ning mga income namo ginahatag namo sa mga anak kung makadalaw. Tapos daapod sila program diri atong mga SSS. Moto mong ginakuanan ginahulugan namo sa alkansya. Usa sa mga programa sa Panabo District Jail ang paghatag og panginabuhian sa mga persons deprived with liberty sama na lamang sa paghimo og fabric nga gama sa banana fiber. Sama ni Jane, ang duha ka anak ni Nelson, dili niini tinuod nga pangalan, ang naghatag og kusog kaniya sa sulod aron magpadayon sa kinabuhi. Gilaumang niining tuiga, makagawas na siya.
Night times nga dili gid mawala sa usa ka piniriso kini maburuyong gani ka ma'am. Kay na kay problema sa imong kaso, napay madungog imong problema sa imong pamilya. Lipay migdako ma'am kay tungod nga ni nga oportunidad, nga privilege. Mabisi na mi ma'am ba. Nga at the same time nakatabang gid sa moa maka-generate gid mig income ma'am. Doon na sa mga hawod mohimo og obra, sama sa mga nameplate ug paintings. Ang ilahang mga produkto ginabaligya sa mga exhibit o ginabaligya sa pinaagi sa online selling. Dakong papel kini alang sa rehabilitasyon sa mga piniriso o ginapailawom sila sa skills training. Usa ka makatawhanong katuyuan. While they are here, tinutulungan po natin sila na maka-income. Aside from that, maka-gain ng mga training. Para po, if in case na makalaya po sila, makatulong po sa kanila. Padayon sab ang pagtuon sa mga PDL dinhi, pinaagi sa Alternative Learning System o ALS. Usa sa mga magtutudlo dinhi si Teacher Hazel. Maayos sa tudluan jud, maminaw, active gyud pud kay sila. Dili nga kinahanglan ang dakong kwarta nga pamaagi sa illegal. Pwede man hinay-hinay di ay. Tuod man, gihikawan sila sa kagawasan tungod sa sayop nga hinimuan. Apan mihatag kanila og paglaom ang paggama. Wala usab sila na ginusara sa ilahang biyahe sa kabag-uhan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Mga kapuso, 24 kaadlaw na lang yun. Pasko na! Ugmaw kato ang mga ulay balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasud.